today we're gonna talk about the heart of true worship. The heart of true worship. So napakagandang topic nito. Maaaring pangalawang beses, pangatlong beses mo nang naririnig ito. But I pray that the Word of God that is alive and that is still speaking today, teach us and remind us and help us to understand kung ano talaga ang tamang forma ng pagsamba. Kasi maybe we come here every Sunday, we raise our hands, we sing the chorus, balik sa bridge, tas chorus ulit, tapos magbi-build up, tapos magme-mellow, tas build up ulit. Baka we go through the routine, di ba? And we fail to see why we do such things. Why we need to raise our voice in praise. Why we dance. Why we sing. Di ba? Why we receive the word. Why we listen. Di ba? Kasi kung Sunday, sarap matulog eh. Kailangan pa ba yan? Kailangan pa bang magbihis ng maganda? Kailangan ba naka-white dress on a Sunday? Ito kasi best dress ko ngayon, di pa ako nakakalabi. Sunday kasi, so best dress daw. So kailangan pa ba lahat ng to? Pwede namang online na lang, manonood na lang ako, di ba? Or magpe-play na lang ako sa Spotify. Worship na rin yun. Di ba? Kasi inaawit ko naman siya, kinakanta. Pero yun ang minsan nagiging kamalian ng lahat. We think that God is pleased with the worship that we know. Pero hindi pala yun yung nakakapagbigay kadakilaan sa Kanya. That's why it's so important to get not just how to worship, but why we worship. Kaya nga, the heart. Kasi pag na-capture mo ang heart na to, na-grab mo ang heart na to, everything that you do, not just in songs, not just in playing instruments, but in every day of your life, you can worship God the way that is holy and pleasing to Him. Are you excited, church? Don't worry, hindi kami magpapa-audition sa praise and worship dito. Di namin ititest yung mga note ninyo o mga tono nyo kung nakakakanta ba kayo, ay hindi yan pasado kay Kuya Pen, kaya hindi yan worship. Diba? Sabi key of G, nasa B flat, puro flat. Diba? Parang gulong. Diba? So hindi po ganun. So it's more than just a song. Sabi nga ni Matt Redman, it's more than just a song. It's our heart before the Lord. Amen? Amen. So ito po, we're gonna talk about the true worship, the heart of true worship, and what it really means to worship God. In the Bible, mga kapatid, the word worship is a Greek word proskuneo. Proskuneo, wala po siya sa notes natin. Pero sabi, proskuneo, yan po yung literal na ibig sabihin o translation ng salitang worship o pagsamba. Proskuneo. Na ang literal na ibig sabihin ng proskuneo sa Greek ay to kiss towards. Ibig sabihin, halikan. Pumunta ka, di na po ako lulod kasi baka di po ako makaahon muli. Baka sa resurrection na ako makaahon pagka lumuhod ako rito. Pero literal po, ang ibig sabihin, to bow down and kiss. Kaya uso yun sa mga teleserye, pag may mga nagmamataas, amin ang lupain, sa akin ito ipinamana ni Papa. Lumuhod ka sa harapan ko. Diba? Mga ganun yung mga mayayaman mga donye. Halikan mo ang mga paa ko. That's proskuneo. When we say proskuneo, you put someone higher above you. You regard them, you posture yourself na lesser sa kanya because siya yung superior. That's worship, kapatid. Yun yung literal na ibig sabihin ng worship. Kaya all of us, we worship something and we worship someone. We put a thing, we put a person higher than us, the value natin. And we make it superior over us. Yung mga nagpapakontrol na ng buhay natin, yan na yun. Di natin mamamalayan, sinasamba na pala natin yun. Kasi inilalagay mo siya sa pedestal na kapag ang cellphone ko ay tumunog, kahit nasaan ako, babasahin ko ang message na yun. Di ba may ganun? Kaya pag nagpipray ka, nawala ka sa prayer mo. Lord, sana nga ulit ako. Sasabihin ni Lord, ikaw kaya umalis. Diba? Kasi meron tayong nire-regard na bagay o tao na higit sa atin, higit sa oras natin, higit sa pag-ibig natin, diba? That's worship pala. So anything that we put
high value, superiority in our life is what we worship. And if we are not careful, maybe we are replacing God with other lesser things na nagiging superior sa atin. Kaya nga yung proskuneo na yan, mga kapatid, kahit hindi siya in the church context, we worship something or someone, minsan hindi lang natin alam, hindi lang natin namamalayan. Minsan kala natin, pag nagtaas na tayo ng kamay, mas mataas na yung worship natin kay Lord. Pero pagdating ng Monday to Saturday, si Lord secondary, minsan last, minsan optional na lang, pag kailangan na lang. Diba, doon lang na, ay, o nga pala, dinner ko na, yung breakfast, hindi ko siya naalala. Siya pala nagbigay ng breakfast ko, no? Nagigets nyo ba? That's why it's good to understand the heart of true worship. Kasi hindi po siya basta lang, pumunta lang tayo dito, umawit tayo, yun na yung worship. Hindi. It's more than just a song. It's heart to heart. Kaya ang panalangin ko, mga kapatid, tayong lahat lumabas dito nang nalalaman ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kasi naman, di ba, kung hindi nga dahil kay Lord, sa kabutihan ni Lord, wala tayo dito. Kaya dapat ang isusukli natin sa Kanya, hindi yung basta-basta lang. Hindi yung parang, ay, nakalimutan lang kita, Lord, sandali, pero ito na ulit ako. Di ba? Parang nakakahiya naman sa mabuting Diyos. Naintindihan? Nakakahiya naman kay Lord na naging mabuti sa atin, tapos pang-option lang pala siya sa buhay natin. No? So, whether we like it or not, we will worship something or someone, and the only difference is who we give our worship to. Sabi nga sa Psalms 115 verse 8, wala din dyan. Kasi gusto ko nakikinig kayo, at nasanay kayong magsulat ng notes, para hindi po kayo nagme-message sa akin ng private, ng Monday to Saturday. Ano nga po ulit yung point nyo nung ano? Ano nga po ulit ibig sabihin ng verse nyo nung ganon? So ngayon, tuturuan natin na magsanay, na nakakatch natin kung ano yung sinasabi sa Biblia. In Psalms 115 verse 8 sinabi, you become what you behold. Ibig sabihin, what you worship or who you worship to, that's who you become. So kung sinasamba mo ay pera, mukha kang, everybody, diba? Mukha kang pera. Tapos ikaw nga may utang, ako pa mukhang pera, di ba? Uy, may nakarelate. Siguro na-experience niya yun. Pero di ba, kung ano yung mas binibigyan mo ng atensyon, ang lagi mong iniisip, pinanghahawakan, nagiging ganun ka. Kaya nga kapag yung mga K-pop idols mo, kakanood mo ng K-pop Demon Hunters, roomy ka eh. Pero si Lord walang room sa'yo. So what you behold, you become. Kaya be careful what you worship or who you worship kasi nagiging ganun ka, kapatid. Kung ano yung mas pinagtutuunan mo, nagiging ganun ka. Kaya kung nakafocus ka sa galit mo, puro inis ang nakikita sa'yo. Puro inis ang naririnig sa'yo, nagiging ganun ka. Kaya nga sabi diba sa mag-asawa, nagiging magkamukha kayo. Kasi yun at yun ang lagi mo nakikita araw-araw, kayo laging magkasama, magkakwentuhan, pareho na kayo magsalita, pareho kayong umuya, pareho na kayo ng hilig. Diba? Tingnan mo ngayon, may mag-asawa po ba rito? sa tinagal po ba ng pagsasama niyo, naging magkamukha po ba kayo? Pero diba, kung ano yung hilig ng isa, nagiging hilig mo na rin. Tama? Kung ano yung pinapanood ng isa, ayoko naman talaga yan pero kasi gusto ng asawa ko, kaya pinapanood ko na rin. Diba? So what you behold, you become. That's why we need to be careful who we give our worship to. Sino yung binibigyan mo ng mas matinding pagpapahalaga, yung superior over your life. We have created different gods to supply our needs or hope that will fulfill us. Yan ang sad part, mga kapatid. Because in our culture, in our generation, marami tayong mga tinatawag na Diyos. Dito sa Pilipinas, may Diyos ng harvest. Diba? Pag hindi ka mag-anak, sa probinsya ka dapat pumunta at magsayaw kasi may o bando. Kasi nandun yung magbibigay sa'yo ng anak. Kaya kahit di ka gumigiling, gumaganong-ganong ka sa obando. Lord ko lang. Diba? And sometimes, di naman siya harmful, pero it's taking the place of God.
Because God is the source of life. God is the source of everything we will need. So if we hope for something good and we find it somewhere else, we're making God's idols. At yan po yung nangyari sa Samaritan woman, no, sa John 4. Yan po yung passage natin in John 4. Magsisimula tayo sa verse 20. Sabi dito, our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. Nakilala na natin tong Samaritanang babae na to, no? Ito po yung sa katanghaliang tapat. Doon niya piniling mag-igib sa balon. At dahil yun ang kanyang piniling oras na tagpuan niya si Jesus na nanghihingi ng inumin. Diba? At ang sabi ni Jesus, naparito ka para mag-igib. Pero kung tatanggapin mo yung tubig na meron ako, hindi ka na mauuhaw ulit. Yan ang sabi diba ni Jesus? Kasi meron si Samaritan woman na kininiit ng mga uhaw siya. Uhaw siya. Sabi nga, di ba, kaya ka nandito kasi nauuhaw ka. Pag kinuha mo yung tubig na meron ako, di ba, hindi ka na mauuhaw ulit. Di ba nga yung asawa mo? Di ba, hindi mo pa nga asawa yan eh. 5 ang naging asawa mo. So doon pa lang, sinasabi na ng Panginoon, because you look for something, you find something as the source of what you need. So anong sinasabi dun sa Samaritan woman? Dahil marami siyang naging relasyon, anong maaari kayang hinahanap niya? Pagmamahal? Acceptance? Atensyon? Na hindi niya mahanap sa unang asawa, sa pangalawang asawa, sa pangatlong asawa, pang-apat, pati yung kinakasama niya, hindi pa niya asawa, sabi ni Lord, hindi mo matatagpuan dyan. And that's what usually happens to us. Kaya nga sinabi nito nung babae, Lord, kung nagwo-worship kami ng tama, kasi sabi dito, our fathers worship on this mountain, itong mismong bundok na to, dito nagsasamba ang mga anito, hindi. Ninuno. Ano ba yan? Mali yung Tagalog ko. Dito nagsasamba yung mga ninuno ko. So kung tama ang pinagsasambahan ko, bakit miserable ang buhay ko? That's a question for us too. If we are really worshiping God, why am I sad? Why am I not filled? Why am I not satisfied? Bakit broken pa rin relationship ko? Bakit masama pa rin ugali ko? Bakit wala akong kaibigan, Lord? Nagtataas naman ako ng kamay pag sinabi ni Sister Beron. Sabay na nga kami nagpapao sa chorus eh. Di ba worship yun, Lord? Sabi dito ako nag-worship. Yan yung sinabi ng Samaritana, our fathers worshiped here, and I'm worshiping, pero why am I not satisfied? Why is my life not right? Sabi kayo po, mga Hudyo, sa Jerusalem kayo nagsasamba kasi doon po yung lugar. At ito po ang sagot ni Jesus in verse 21. Jesus said to her, woman, babae, babae. Kasi si Lord mahilig mag-ulit-ulit yan. Babae, diba? Maniwala ka na darating ang oras kung saan wala sa kabundukan, o sa Jerusalem ang tamang pagsambahan sa Panginoon. Yan ang sinabi, neither on the mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews. Hindi naman po yung mga Hudyo ang Diyos. Pero ibig sabihin lang, mula sa mga Hudyo, maririnig natin ang mensahe tungkol sa kaligtasan. Yun lang po yun. Pero yung issue ng politics sa Palestine at sa Israel po, hindi po dahil sila si Lord, no? Yung Israel, kaya kailangan pro-Israel tayo. Hindi po ganon. So, ang sinasabi lang dito, sabi ni Jesus, darating ang panahon na hindi sa lugar malalaman o masasabi kung nagsasamba ka sa Diyos. It will be everywhere. Kasi tayo minsan, yun nga pagka nandito na tayo sa loob, okay na. Okay na dito. I-bless na ako ni Lord kasi nakapunta na ako doon Doon kasi yung worship center namin. Kaya ba tinatawag natin worship center? Nakasimba na ako sa worship center. Okay na yun, i-bless na ako ni Lord. Pagdating ng Monday to Saturday, problemado ko pa rin. Lord, nagpa-pray over naman ako. Nagpa-pray pa nga ako sa ilang pastor. Ang daming leader doon, ang daming pastor. Lahat yung dinahanan ko. Pero Lord, bakit hindi ko mapagtagumpayan? Nagpunta naman ako doon. So you see, the heart
When it comes to worship, is what God is looking for, not the place. Hindi lugar. Because our worship, true worship is not confined in a place. True worship is not confined in a time. True worship is not confined in one form. True worship is when your heart seeks God. Are you here to seek God? Or are you here kasi baka may banquet dahil anniversary natin ngayon? Wala naman, di ba? Kasi natutunan na tayo mag-fasting eh. So kaya natin. Di ba? Why are you here? Tanungin mo yung katabi mo, why are you here? Ay, wag na pala, kasi baka asawa mo yung katabi, baka napilitan kayo, pag-awayan nyo pa. Bakit ba ako nandito? Kasi ginising mo ko. Wala magdadrive sa'yo eh. Di ba? wag pa, pag-awayan nyo pa. Why are you here? Is your heart after the Word of God? Kung no ang sagot, ba't natutulog ka? Why are you here? Because our worship is not confined with your attendance here. It's your heart after God. Amen? Sabi mo sa kapatid, katabi mo, it's your heart, kapatid. It's your heart. Sabihan natin ng kapatid para hindi sila ma-offend. It's your heart, kapatid. Para friendly. Sabi, there will come a time that we will not worship at a certain place because God won't look at worship anymore. When we go to the next two verses in 23 to 24, the hour is coming. Padating na ang oras. And I believe the time is now. Kasi ilang taon na itong sinabi ni Lord eh. Diba? Baka naman ngayon na yun, Lord. Eh sabi nga pala, ayan na, and it's now here. Yung sinasabing darating ang panahon na hindi na dapat tayo sa templo lang, nagsasamba, sabi ito na ang panahon when the true worshipers, tingnan mo katabi mo, mukha bang true worshiper yan? Ngitian mo para hindi ka mahusgahan. Joke lang. Sabi, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is what? Seeking such people to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. If the God that we worship is a spirit, then God is everywhere. So our worship should be everywhere we are. Every day, hindi lang on a Sunday. Kasi hindi naman confined ang Panginoon sa iisa, oras at lugar. And God is not just looking for your actions, your worship. He is looking for worshiper. He's looking for you. Kasi maaring nandito ka ngayon, pero yun nga, nagbibilang ka na pala ng tupa. Ibang sheep yung Ikaw yung sheep ni Lord. Sabi, my sheep listens to my voice. Pero yung tupa, binibilang mo na lang. 1, 2, 3. Tapos na, haba pa. Sa intro pa lang siya, wala pa yung first point. Diba? Ayoko yung mag-preach sa pastorang. Ang haba niyan minsan, overtime. He's looking for you. He's looking for me. Kasi I can be passionate preaching here, but I'm not here. I'm worrying about something else. I'm thinking about something else. I'm paying attention to something else. Someone is inside my heart, hindi si Lord. So kapatid, sabi, there will come a time that God will not look for worship, but He will seek the people. People who will worship Him in spirit and in truth. In spirit and in truth. Spirit and truth. Say those two words. Spirit, truth. Kasi yun lang, kapatid, ang standard ng totoong pagsamba sa Diyos. Ano bang spirito? Spirito at katotohanan. Hindi sinabing sa pag-awit, hindi sinabing sa attendance. Sabi, magsamba sa spirito at katotohanan. Bakit ba spirito at katotohanan? I'm gonna be theological dito, mga kapatid. So I want you to catch it. Ito yung main ng mga Bible school.
So pag narinig nyo to at nakatch nyo to, parang nag-Bible school na rin kayo. This is the theology, kapatid. Without the Spirit of God in us, we are dead. And if we are dead, we cannot worship God. If we don't have the Spirit of God in us, then we cannot connect to God. And if the Spirit of God is not in us, the truth is not there too. So hindi pwedeng paghiwalayin ang Espiritu at katotohanan. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay katotohanan. So if you have the truth, you have the Spirit of God. But if you don't have the truth, you don't have the Spirit of God. At ang lahat ng ginagawa mo, baliwala. Because sabi, worship Him in spirit and in truth. In Romans, di na gumagana yung ano ko, sige, sundan nyo na lang ako, mga kapatid ko sa media. Sabi sa Romans 8:8-10, those who are in the flesh cannot please God. Kaya kahit bumalentong-balentong tayo dito, kahit pataasan tayo ng kamay, if we are worshiping in flesh, napilitan ka, dahil lang feel mo lang today, dahil may nagyaya sa'yo, o dahil may kita mo si crush today, andun na yung the right one ko. Nasa loob talaga ng life group, ang the right one, kaya magla-life group ako. Sabi kasi Christian that's flesh. You give your tithes and offering kasi napilitan ka. Ayun na naman si pastora. Patatamaan na naman ako. Mga kapatid, di ko kayo pinapatamaan. Kinakausap ko kayo ng direkta. Ayun na naman si pastora. Kaya ayoko yun Pero sige, bibigay ko na nga para hindi na naman ako mapagsabihan. Baka nakikita niya yung pangalan ko sa listahan. Hindi, kapatid. Sabi nga, if we do it in flesh, we are not pleasing God. That's not true worship. Sabi, however, those who have become spiritually alive, those who have received Jesus Christ in their life and give their life to Jesus, they have become spiritually alive. Sabi, you are in the Spirit. In fact, if the Spirit of God dwells in you, kapag naninirahan daw ang Santong Spirito sa'yo, kapatid, hindi lang basta kakilala, pero nananahan sa'yo. Paano mo nalalaman pag nananahan ng Santong Spirito? Kapag lahat ng desisyon mo ay naaayon sa salita ng Diyos. Naaayon sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Kasi hindi ka naman susunod sa Santong Spirito, tas magkakasala ka, di ba? Kasi sabihin ni Lord, baka sa akin mo pa isisi. Si Lord kasi dito ako dinala sa church na to And doon pa naman yung kaaway ko. May doon ako tinataguan May ganun po ako. Ganun ko po na-encounter si Lord. Pagpasok ko po, doon yung mga kaaway kong youth. Mula doon sa compound ng apartment namin doon sa Canada. Kaya ang tanong ko kay Lord, Lord, tutuloy ba ako o hindi? Andito kasi mga kaaway ko Pero you know what? God is not after what you can do for Him. He's after you. Do you want to seek God? Do you want to see God? Do you want to hear God today? Do you want God to speak to you today? And when God speaks, do you want to listen to God? Huwag niyo nang pansinin yung boses ko. Imagine niyo na lang si Lord. Do you want to hear what God has to say sa'yo? Yun kapatid If we allow God, then that means we are surrendered to Him. We worship Him in spirit and truth kahit masakit ang katotohanan. Kahit mahirap ang katotohanan. Ang katotohanan kailangan magpatawad. Hindi po option yun. So kahit mahirap, pag ginawa ko pala yun, pagsamba pala yun sa Diyos. Kasi yun ang totoo And where the Spirit leads me, kahit hindi ko choice yan, kahit hindi ko interest yan, kahit wala ako sa mood dyan, if the Spirit leads me there, I will go. Tayo kasi optional Lord, wag naman dyan. Diba? Nakikikontrata pa tayo kayo. Sige na Lord, ako magpipray sa life group namin. Wag mo lang akong pagprayin sa altar. Ako na magpipray sa pagkain. Diba minsan meron pa tayong mga kondisyones kay Lord bago sumunod?
Yun kapatid, yun ang tinitignan ng Panginoon. Ang mga tao, sabi, those who will worship Him, who will seek the Father in spirit and in truth, no matter what the cost is. Kaya nga dapat sa ating mga na kay Kristo na, sabi, those who are in Christ, who have the Spirit of Christ, have the Spirit of truth. Dapat po walang issue sa atin pagdating sa pera. Kung pinapunta tayo ng Panginoon doon, Lord, hindi issue ang pera, maglilingkod ako. Madami po akong project sa school, pero tatapusin ko ng maaga kasi hindi po issue yan, maglilingkod ako, Panginoon. Susunod ako. Kasi Lord, hindi ako makapagsalita eh. Hindi ko kaya mag-share. Pero hindi issue yun, Lord. Yung mga excuse ko, yung imperfection ko, hindi issue yun. Kasi hindi ka naman naghanap ng perfect eh. Naghahanap ka ng susunod sa'yo. So whatever the cost is, let my life bring worship to you. Yun yung sinasabing spirit and in truth. Kaya nga, the more we follow, the more we obey, the more we become like Christ. At yun lang naman ang goal ng lahat ng Kristiyano, kapatid. Hindi lang magparami ng attendance o magkolekta ng fundraising o magpakain. Ang goal ng lahat ng ginagawa natin dito sa simbahan ay para mapahayag si Kristo, matanggap si Kristo at makilala siya at maging kawangis natin si Kristo. Mamuhay tayo ng katulad ni Kristo. Yun, kapatid. Remember, what we worship, we become. So who you give your time to, is who you become. Kaya nga pag puro teleserye ang pinapanood mo, nagiging bida ka rin eh. Mamaya ka sa akin. Kasi Batang Quiapo eh. Ikaw, kanina ka pa. Di ba baril ka? Beng, mga ganun ka pa. Kasi kung yun yung lagi mo pinapanood eh. Di ba? Lagi ka sa romantic, di ba? Parang hopeless romantic, yan pa, #hopeless romantic. Gusto mo mukhang Koreano, matangkad. Hindi yun ang reality, kapatid. Hindi ganun ang realidad. May iba pang lahi, hindi lang Koreano. Pero kung yan ang lagi mong focus, yun ang hahanap-hanapin mo, yun ang susundan mo, yun ang gusto mong magkaroon ka. So what you worship, you become. Diba sa bahay nyo, kinakausap mo yung nanay mo, kumain ka na. Anyang, oni, oma. Sabihin ng nanay mo, ingat ka sa, love you, nak. Saranghe! Diba? Biglang naging Korean ka sa inyo. Ako, ganyan ako eh. May face talaga ako na na-addict din ako sa Korean. Lahat ng mga gamit ko, made in Korea. Pati yung mga, chincha. Lahat. Kasi yun ang lagi ko pinapanood. Kaya be careful what you worship, who you worship. Kasi it could be a person. Kung sino lagi mong kasama, nagiging ganun ka. So kung hindi godly ang kasama mo, hindi Kristiyanong kasama mo, guess what? It's only a matter of time that you do what they do. So if you don't spend time here, you will be compromised in your truth. Naintindihan, church? Ako, ginagawa ko na example yung sarili ko para sabihin nyo, hindi unfair mamaya. Sabi, paringgan ako lagi na ito, kayo kung magsimba eh. Hindi naman ganun kapatid, walang personalan. Diba? So yun yung sinasabi, na joining or attending a church will not make you a true worshiper unless you have a personal experience of God and Jesus become your true Lord in your life and be led by His Spirit, you are not true worshipers. Unless you experience God in your life. You encounter Him. Unless may pagbabago sa puso, you will never become a true worshiper. And God will not be pleased. Kahit anong gawin mo, He will not be pleased. Amen? Amen? Humihina ang amen natin. Wala pong condemnation in the Lord. Only freedom. Amen. So today, we're gonna talk about the heart of true worship. At sa Psalm 100 po,
it gives us a practical picture of what true worship looks like. Let's look at what it means to have true worship. Basahin lang natin ng tahimik kasi time is of the essence. Mas mabilis kasi basahin pagka nasa isip lang eh. 1, 2, 3, read in your mind. Serve the Lord with gladness, coming in the presence with singing. Know that the Lord Verse 4. For the Lord is good, His steadfast endures forever, and His faithfulness to all. Amen. God bless the reading of His Word. Sabi ko kasi, mahaba nga yung intro ko eh. So ito po, it gives us a practical picture. Ano ba ang itsura ng totoong pagsamba? Na dapat na mga totoong nagsasamba, ginagawa yan. So para po doon sa acronym na true worship, from that word true, picturean nyo na, inisa ko na po yan para mabilisan. True worship, sabi T, the worship is to the Lord. True worship is reverence shown in joyful service. True worship is understanding anchored in truth. And true worship is expression of a thankful life. Di naman po ako ganun kabilis. So, isa-isahin natin. In Psalms 101, sabi, what true worship looks like? The verse 1, it says, true worship is worship to the Lord. That's the first point. Worship to the Lord. The worship is to the Lord. Ayan. Tada! Pinaghirapan po yung PowerPoint. The worship is to the Lord. Sabi sa Psalms 100, verse 1, shout to the Lord. Make a joyful noise to the Lord. All, taga-earth po ba kayo? Wala pong kokay dito na, wala pong kokay dito. Lahat tayo taga-mundo. Kaya ang sabi, lahat ng nasa mundo, mag-ingay. May mga kokay pa din talaga. May mga kokay pa din. May maririnig mo na lang, gano'n yung boses ni kokay. Na, di ba ginigising ko lang kayo kasi ayoko ma-miss nyo ito eh. Sabi, make a joyful noise to the Lord. Focus on the phrase, to the Lord. To the Lord. Psalms 100 verse 1 commands us to do our worship, to give our songs, to give our thanksgiving to the Lord. Kaya kapatid, when we say true worship is just to the Lord, not to the person next to you. Hindi sa music. Dahil hindi mo genre yung tinugtog kanina, rock kasi. I'm still, ako nga feel ko kasi yung mga tugtugang kong vibes eh. But by the grace of God. Ganun ako kanina eh. Pero kapag hymnal na, ang kakaantok. Tagal naman ni Sister Beron mag-chorus. Ulit pa na siya ng bridge. Ano ba yun, Lord? Nawawala yung focus mo. Hindi mo maitas kamay mo kasi ayoko yung music nila eh. Pangit ng line-up. Brother Den, ikaw ang head, di ba? Do something about it. Gusto ko yung mga may bass na tung-tung-tung-tung. Para, gano'n. Kita nyo ba ako sarap kayo? Ganun lang ako. Sometimes that's us. We do things because of the people. And we do not do things because of the people. Ayoko mag-serve. Ayoko magbigay. Kasi ganito, kesyo ganyan. Kapatid, worship is God-centered, not people-centered. You raise your hand, wala kang paki sa katabi mo. Dahil naging mabuti ang Diyos sa'yo. And you sing your songs to God, not to the person next to you. Minsan kasi ganyan yung mga eksena sa loob ng church, di ba? Nadidistract ka sa mga tao. Okay naman kanina, pero mamaya, baho nang hininga naman itong katabi ko. Tapos yun na lang ang iniisip mo. Lord, magbagsak ka ng toothbrush. Uy, baka wala nang kumanta mamaya, magpapakanta ako. Pero ang sinasabi ko lang, if there is always an excuse and a hindrance for your worship to God, you're not worshiping God. Did you get it? You are not a true worshiper if you always have an excuse not to raise your hand and to sing songs to God.
Kasi ang hirap ng buhay ko ngayon eh. Saka na ako magti-thank you, Lord. Pero kapag pagpaldo ka, di ba? Ang background music mo lagi sa story mo, pagkain mo, thank you, Lord. Di ba? Pagka nakarating ka sa magandang lugar, I just wanna, tuloy-tuloy yun. Kaya nabubuo mo isang kanta, dami mo story. Pero pag walang blessing, sana ulit ako magsisimba. That's not true worship. True worship is not when you post God in your story. True worship is for you able to make joyful noise whatever your circumstance is, whatever your situation is. Whatever you're feeling today, galit ka sa katabi mo, sa worship leader, when the worship leader says, raise your hand and make a joyful noise, God, I will look to you because you are good. Hindi man siya good sa akin, you are still good, so I can still say, thank you, Lord, purihin ka sa awit. Itatanghal ko pa rin ang iyong tinig. Kasi nakakaawa naman si Lord. Kasalanan lagi ni Lord. Sabihin ni Lord, dakilain niyo ko, bigyan niyo ako ng kapurihan. Ang pangit na ugali ng katabi ko, Lord. Kasalanan ko? Diba? Kasalanan ko ba? Na nag-away kayo? Ako ba may dahilan? Bakit si Lord ang laging nawawalan? Bakit si Lord ang laging naiitsupwera? True worship is when you're able to say, God, I will seek you, whatever the cost is. Whatever my situation is, and whoever the people I'm with. That's true worship. Because your worship is to the Lord, not to the person next to you, not to your pastor, not to your leader. Your worship is to God. So kung anong binibigay mo kay Lord, yun ang nagiging halaga niya sa'yo. Kung once a month ka lang magpakita sa Kanya, hindi mahalagang Panginoon sa'yo, you're not worshiping Him. Hiningal ako doon. The focus of our worship is the Lord. It's not who we are. It's not others. Our worship has nothing to do with us and other people. And this should be not an issue when it comes to our worship to God. So let's guard ourselves. Let's guard our heart, mga kapatid. Kasi most of the time, we tend to set up idols in our hearts. Ezekiel 14, sabi nga dito. And the word of the Lord came to me, Son of man, these men have taken their idols into their hearts and set the stumbling block of their iniquity before their faces. Should I indeed let myself be consulted by them? Sabi ni Lord, itong mga to, present sa church, present sa center, pero yung mga puso nila malayo sa akin, may mga iba silang Diyos. May ibang mas mahalaga sa kanila na nasa puso nila, hindi ako. Tapos ipapakausap mo sila sa akin? Ikaw kapatid, kung tatanungin kita, pag merong nanligaw sa'yo, at sasabihin, you are my only one, my very, very true love. Tapos nakita mo sa messenger, merong ibang katsyat si boy. Hahayaan mo pa bang kausapin ka? Hahayaan mo pa rin bang sabihan ka na, I love you so much, my darling. Pala, darling number 1 ka, may darling number 2, may darling number 3. Naintindihan? That's what we do with God when we have idols. Lord, this Sunday, ikaw talaga yung number 1 ko. Ang aga ko nga dumating sa center eh. Ako rin ang magkuklose ng center. Pagdating ng Monday, di ka nakapag-pray sa pagkain. Hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos. Kasi may bagong series sa Netflix, yung Physical Asia. Manny, all the way. Ewan ko kung napanood nyo na yun. Pero po si Manny Pacquiao po meron siyang bagong gig. Hindi siya boksingero. Pero bakit pag sa ibang bagay, marami tayong oras? Because what we worship as God, we give our time to. Paano mo malalaman pag may iba kang idols? Tanungin ko kayo today. This is a test. Test of what you worship. When it comes to presence and time, anong mas nakikita nyong ini-enjoy nyong gawin? Na kahit lumipas ang maraming oras, wala lang. Kasi enjoy eh. Pero bakit pagka-preaching,
1 hour lang naman hinihingi ko, kapatid. Share ko lang yung word ni God. Tagal! First point pa lang si Pastora, 11:30 na! 4 letters yun, TRUE. Pero pag nanonood ka ng series, hindi ka ang tagal naman ng commercial na to. Gusto ko, di ba? Nananabik ka. What you enjoy and where you give your time to, kahit gaano katagal lumipas ang oras sa'yo, wala kang pake kasi yun ang love mo. That's what you worship. Number 2, when it comes to our worries and concerns, anong sitwasyon o kakulangan na meron ka ngayon ang umuubos sa'yo, na nagkakaroon ka ng great anxiety. Hindi ka mapakali. Kailangan kong gawa ng paraan. Kailangan maging maayos to. Ano yung sitwasyon na yon na hindi mo maipanalangin sa Panginoon? It takes 5 seconds to say, God, I'm in trouble. Help me. 1 second per word yon. God, I'm in trouble. Help me. In 5 seconds, you have come to God and say, God, I surrender. Hindi ko kaya. Pero ikaw, dahil alalang-alala ka, hindi mo na ako magsisimba kasi mag-overtime ako. Baka ngayon, hindi na lang siya, oh, thank you. May bonus na. Kapatid, kaya kang palitan ng employer mo. Kayang maghanap ng employer ng bagong employee. Huwag kang magpakadakila, hindi ka anak ni Henry C. Hindi yan ipapamana sa'yo. Kaya alalang-alala ka, baka pagalitan ako ng boss ko, kapatid, maybe your boss becomes your God. Nagiging idol mo siya. Kasi yan yung wino-worship mo. Di ba sabi, they have taken their idols into their hearts. Na hanggang sa isip natin, yun lang ang iniisip natin. Nakalimutan natin ang Panginoong mabuti sa atin. Na sa ating karumihan, inabot tayo ng Panginoon. So anong sitwasyon ang hindi kaya kang tulungan ng Panginoon? The third thing are your choices. The test of what you worship is when you look at your choices. Saan mo mas ini-invest ang pera mo? Saan mo mas ini-invest ang oras mo, ang energy mo? Kahit challenging, sige lang, level up pa rin to. Saan, kapatid, na minsan ang pinipili natin is yung idols instead of God. Instead of running towards God, we run away from God. We hide from God as if makakatago tayo sa Panginoon. Hindi natin matataguan ang Panginoon, kapatid. Pero hindi mo matatanggap ang tulong na kayang ibigay ng Panginoon kung hindi ka lalapit sa Kanya. God is faithful. The God that we worship is faithful. Hindi lang sa panahon ni Abraham o ni Isaac o ni Israel. Kapatid, hanggang ngayon, tapat ang ating Diyos. So come to Him. Worship to the Lord. Give thanks to the Lord. Shout to the Lord. Na kapatid, kahit may pinagdaraanan ka, you can still come and say, God, you're still good. Kahit hindi good situation, good ka pa din. Kasi kahit hindi malaki bahay namin, at least may bahay. Thank you, Lord. Kahit hindi 500 baon ko, may 100. Thank you na rin, Lord. Hindi ako mag-1, 2, 3 kasi ayoko na, Lord, ng nadaya eh. Meron yung pupunta sa Quiapo, tas ang sasakyan, Cubao. Tas kapag nandyan na yung, di ko kayo tinuturuan ng masama Pero pagdating dun sa bababaan niya na talaga, ay, di po ba Quiapo to? Sige, bababa na lang ako. Tas di ka nakabayad kasi libre na. Yung mga pinagbabawal na technique. Kasi 100 lang binigay ng nanay ko eh. Pangdodota ko pa to. Inuna ang dota kaysa sa pamasahe. Inuna ang bisyo kaysa sa pangangailangan. Pero ni minsan, kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Minsan gusto lang natin ng sobra-sobra na hindi tayo makontento sa pagpapala ng Panginoon sa atin.
But let me tell you, wherever you are in life, you are blessed. Whatever you're going through today, you are blessed. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. 2 Kings 17:41, sabi nga dito, these nations feared the Lord and also served their carved images. Sometimes our worship looks like this. Mix. Ginagawa nating Jollibee, mix and match. Diba? Meron yung McSaver. Para best of both worlds, spaghetti at Coke float, mix and match. Diba? Ganon tayo minsan. Para hindi pa rin ako mag-goodbye sa dati kong barkada na na-impluwensyahan ako sa bisyo, magsisimba pa rin ako, pero friends pa rin kami noon. Okay lang, parehong meron. Pero ang sabi dito kapatid, these nations feared the Lord. They know the Lord, they have faith in the Lord, but they also have idols and gods other than God. Sabi, their children are the same thing. Kaya nga, hindi napiplease ang Panginoon eh. Sabi, up to this day, it's the same thing. So, true worship is not living a double life. Nakatago man yan on a Sunday, pero sabi ko nga, wala tayong maitatago sa Panginoon eh. Hayag. Hayag ang second account mo, ang third account mo. Hayag yung second group of friends mo. Third group of friends mo na hindi nagsisimba, walang relasyon sa Panginoon. Tapos nung ka tumatakbo for advice, anong advice ibibigay sa'yo? Sige, batuhin mo. Magalit ka pa. Di ba? Imbis na sabi makipagbati ka sa nanay mo, maglayas ka, ampunin kita. Di ba? May mga ganong mga konsinting kaibigan. Sige, lumayas ka na dyan, akong bahala sa'yo. Friends, that's not the heart of God. That's not what's pleasing before God. So, do not have double life. Don't give power to anything or anybody because God is the only one who is worthy of our honor. Worship is our response to who God is, what He has done, and our trust in what He will continue to do. Ibig sabihin, ang ating tunay na pagsamba ay ang ating pagtugon kung sino ang ating Diyos, ano ang Kanyang nagawa, at ang ating pagtitiwala na patuloy niyang gagawin para sa atin. Kaya dapat hindi tayo natitigil sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kasi hindi naman nagbabago si Lord eh. Alright? Alright. Second thing. Mabilis na lang tong mga last. Second thing, true worship is reverence shown in joyful, hindi lang basta in service, in joyful service. Sabi sa Psalms 102, yes, you do things for the Lord, but serve the Lord with, sabi sa verse 2, serve the Lord with gladness, come into His presence with singing. Anong attitude mo pagpasok mo dito today? Sunday na naman. Kasi bukas Monday na. Kaya pati yung mga bata na isi-serve mo today, kain na kayo, bilisan nyo na para makauwi rin ako. Monday na bukas. Asan ang joy? Ang joy hindi lang natatagpuan sa kusina. Ang joy nasa puso. Panoro-ono rin, no? Nasa puso ng tao. So, hindi lang himala ang nasa puso ng tao, pati kagalakan. Kaya nga sabi, kung nagsasamba ka sa Diyos at siya ang nagiging object ng lahat ng ginagawa mo, then do it with gladness. Kasi you're not worshiping the ministry. You're worshiping to the Lord. So if you're worshiping God, then you do it with joy. Hindi yung nagdadabog ka. Parang sa mga magulang lang yan. Ma, thank you for the baon, thank you for the baon, thank you for the... Parang TikTok, thank you for the rose, thank you for the rose. Dami kasi binigay na baon eh. May bonus ako na, kita pa. Thank you for the baon, thank you for the baon. Sige, ikaw naman maghugas ng plato. 100 nga lang binigay, paghugasin pa ako ng plato. Biglang nawala yung saya mo. How can you say you love someone if you hate what they ask you to do? Pag nanliligaw ka, ang sipag mo. Malamahal kita. Susungkitin ko ang between. Grabe yung paglilingkod sa nililigawan.
Pero nung mag-asawa na, pakipulot mo nga yung medyas mo. Ang ingay mo. Di ba? Sinabi lang pulutin yung madaming. Nawala. Nawawala yung pag-ibig. Kaya nga, how can we say we love God if we do not love serving God? If we do not love what we do for God? Yung napipilitan ka lang kasi scheduled ka. Napipilitan ka kasi it's godly. Dito sa Pilipinas, kapatid, maraming taong makadiyos, pero hindi lahat may takot sa Diyos. Ibig sabihin, ginagawa mo lang ang mukhang makadiyos, mukhang tama, pero wala ka doon. Wala kang takot sa Panginoon. Pag sinabing reverence, hindi lang basta takot yun, kapatid. Matinding paggalang sa Diyos. Kaya nga, true worship is reverence. Paggalang mo. Paano mo galangin ang Diyos? Let it be shown in how you joyfully serve. Serve the Lord with... Ang lungkot naman ng gladness niyo, kapatid. Hindi sadness, gladness. Again, sabi, serve the Lord with... Gladness. Kaya kung na-schedule ka dahil may pangangailangan sa ministry, sa kaharian ng Diyos, huwag ka nang magturo ng iba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Kahit may sakit ako, yes, Lord, I will trade my sickness. I will trade my mourning into dancing. Yes, Lord. Tayo, naghahanap tayo ng, para lang hindi ako mapapunta doon. Kasi di ba? Pag gusto, maraming. Pag ayaw, alam nyo na. Every time na lagi kayong may dahilan, ayaw nyo lang talaga. Kasi kung gusto nyo, kahit may dahilan, gagawa ng paraan. Serve with gladness and say, come. It's active. Come. Hindi online, come. Hindi sa couch, come. Nagsiserve kaya ako, popost ako sa status. Sakit na nga ng thumb ko eh. Nagsishare ako dito ng Bible verse. Okay na yun. Nakapagsabi, share the good news eh. Kapatid, that's not service. Yes, it's another way. But if that's the only thing you do for the Lord, you miss out on so many things, especially your purpose from the Lord. It's not enough that you believe in God. When you believe in God, you serve God with all of your heart, with all that you have. That's reverence because you worship Him with fear. Romans 12:1, sabi nga, I urge you, brothers and sisters, but by the mercies of God, in other translation, but by the grace of God, in view of the mercy and grace of God, present your bodies. Sabi present, hindi present your social media account. Present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual, what? Spiritual service of worship. You give yourself to God. Hindi sa pilitan. It's not true worship pag napipilitan kang maglingkod kay Lord. You're not a true worshiper, sorry. Kahit every Sunday kang nagsiserve, it's not true worship. I'm sorry. Because when a true worshiper wants to serve the Lord with gladness, they give themselves to God. Hindi na sila hinihintay na kulitin, hanapin, habulin. They say, I'm here. Meron ba kayong kailangan? Meron pa bang dapat gawin? Ano pang pwedeng gawin in the mission? There's so many opportunities. We have prayer meeting that we can pray for other people. That's part of service to God. Kasi kung walang mananalangin, sino ang magtataas ng mga request at panalangin at kahinaan ng mga kapatiran natin? There's always an opportunity to serve God. But ang tanong, do you want to serve God with joy? Because you revere Him so much? So sabi mo sa tabi mo, serve with gladness. Anything we do when done for God is an act of worship. It is God whom we serve. It's not confined on a Sunday, but worship
is a continued worship every day. Kaya kapatid, there will come a time, sabi nga, ito na yung time, the time has come that God will not just look for worship, He will look for true worshipers. Ibig sabihin, every day, your life is a worship to God. Kasi hindi na nga siya confined sa lokasyon lang at sa araw lang eh. Kung nasaan ka at nasaan ang Espiritu ng Panginoon, it becomes your worship. Kaya every time you give yourself to something bad, you're not worshiping God. But every time you give yourself to something pure and righteous, then you choose to worship God. Kaya nga yung choices natin, it matters. Kaya nga, even at home, you take care of your children. Be the best mom. Be the best dad sa trabaho mo. Be the best worker there. Be the best volunteer in your ministry. Be the best kasi everything that we do is worship to God. It's God whom we serve. Kaya kahit sa bahay mo, as a mom, what you do best is you do it for the Lord. Sabi nga sa Colossians 3, verse 23 to 24, whatever you do, work. That word work is avido in Greek. It's the same translation as worship. So yung service mo becomes worship to God. So whatever you do it with all your heart. Hindi lang, okay na yan. Pwede na rin. Kasi mamadali ako, kaya okay na yan. Sabi, do it as for the Lord and not for men. So when you take care of your husband, look at your husband. When you take care of your wife, look at your wife. When you take care of your siblings, of your children, look at them. You do the best. You give the best. Because you give only the best to God. That's true worship. Knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Kaya dapat, pag Monday na, hindi natamad ako, Monday na. Nagiging culture natin yun, nagiging attitude. Kaya minsan, okay na yan. Para lang matapos yung Monday, kasi ayoko talaga. You think that is the best worship to God? Eh, ang sabi, whatever you do, wherever you are, that's how you serve the Lord. So kung nandaya ka sa work, dinaya mo ang Panginoon. Kung nagsinungaling ka sa bahay, nagsinungaling ka sa Panginoon. Kung may tinago ka sa kaibigan mo, may tinago ka sa Panginoon. Kung may chinismis ka, parang chinismis mo na rin ang Panginoon. Kasi what you do is your worship to the Lord. So we always give our best. And when I say best, your best doesn't always look like 100%. If all you have right now dahil may pinagdadaanan ka is just 30% of your joy, of your passion. If all that I have is 30%, I will give my 30% to God. Kung may karamdaman ako, actually today, hindi ako makatayo. Dahil yung sakong ko masakit. And sabi ko, dyan naman na si Pastora Gina. And she's preached sa London. Baka meron siyang prepared. I just wanna rest. And then Tita Gina messaged me and said, baka di ako makapunta kasi masamang pakiramdam ko din. And I wanna be selfish. And I wanna say, Lord, ayoko talaga. But where is God there? Where is the God that heals? Where is the God that gives comfort? The God that I worship and I serve is the God who heals. The God that I give sacrifice to is the God that provides, that sustains. So kapatid, if I choose lang, ayoko na makatayo, Lord. Ang sakit talaga, ilang araw ko nang iniinda. Magulo pa naman ako, para akong harapper pag mag-sermon. Pero yun kapatid eh. Whatever you do, if 30% is all you have, all my 30%, Lord, I give to you. You deserve it. So don't look or wait till you have the 100%. Whatever you have, may it be 10, 20, 50, with all that you have, give the best to God. That's true worship.
That is a true worshiper. Because all you want is to just be with God. All you want is to just follow the Lord. If God says, stand up and preach, He already said that to the lame person at the pool, di ba? Sa Biblia. Get up, take your mat, and go home. Lampay yun eh. Ilang taong hindi, simula, bata siya, nandun na siya sa entrance na hindi makatayo. And Jesus said, get up! Get up and go! So, paano sabihin, Lord, di mo kaya. Mabigat talaga ako, Lord eh. Di mo ko kaya, Lord. Mabigat, kaya bumibigay yung sakong ko. Pero when God says, go and get up, I will get up because all I want is to just follow the Lord. And when we follow God, sabi, your inheritance will come from God. Your reward will come from God. That's why yun yung encouragement ko to all who are serving in the ministry. Kahit may pinagdadaanan kayo, don't stop serving the Lord. Because even as you serve, you can get what God gives. You need comfort while teaching the kids. God will comfort you there and then. You need to worship the Lord and lead the congregation in worship. Namatayan ka. I've seen that. And when they worship, yun yung pinaka-joyful song that they were ever sang. So you see, God has a provision for you. That's who our God is. So don't say, God, I can't. God, I don't want to. Tapos pagdadabugan natin ang Panginoon, Lord. When God says, come with gladness. Come. Bless ka na in-invite ka ng Panginoon. In-invite ka ni Lord. Kaya today, sabi nga, the same way, Joshua 24 sinabi, choose today whom you will serve. To choose today whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. No matter what the cost is, we will serve the Lord. Third thing, true worship is understanding. An understanding anchored in truth. Psalm 100 verse 3 says, know that the Lord, He is God. It is He who made us. And we are His people and the sheep of His pasture. Hindi po sheep yan. The word know. We are being commanded to know the Lord our God. The word know refers to intimacy with God. As in talagang, kung meron lang yung autograph, di ba dati nung sa kapanahunan namin, may mga autograph pa para makilala mo yung classmate mo. Nandun yung name, address, what is love, who's your first crush, meron pa nga dun, who's your first kiss, grade 3 kami nun. So lalagay lang namin para bait-baitan, papa, mama. Siyempre wala namang kaming jowa, ng grade 3 kami. Ginagawa nyo yun kasi gusto nyo makilala. You read your autobiography ng mga friends mo kasi gusto mo silang makilala. Ang tanong kapatid, do we wanna know God? Sometimes we open the Bible just to gain information and miss God. That's not true worship. Kasi minsan, natutwist natin yung context ng salita ng Panginoon because we do not know Him. Sabi nga, worship God. Sabi, make a joyful noise. Kahit mag-ingay ka dyan, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Ganon ka pa eh. So, taas pa yung boses mo kay Sister Beron eh. Pero ang naiisip mo, sana madapa yung mga kaaway ko. Lord, kayo nang bahala sa kanila. Hindi ko man sila magantihan, kayo nang gumanti. May mga ganun kang, alam niyo ba sa Matthew 5 sinabi, na ang galit mo sa kapwa mo ay parang pinapatay mo rin sila. Sometimes we think that is worshiping God na. Pero na-miss natin yung nasa Matthew 5 na kapag meron pala tayong naiisip na hindi maganda towards our brother and sister, it's like we're killing them, physically murdering them. So, can you truly say you understand the truth? Can you truly say you are truly worshiping God pag meron kang judgment towards your... Diba? Bakit nandito to? Naku, bawal dito yun, controversial.
Alam niyo, merong parang tines yung pastor na isang church bago siyang pastor. Nagdamit homeless siya. So pumasok siya sa bago niyang church kung saan siya na-hire, sa US. At nagpostura siya bilang taong grasa. At tinignan niya kung merong babati sa kanya. Pero ang natanggap niya, puro tingin at bulungan. Kasi ang ganda nung church eh. Mega church na eh. Tapos, ang baho. Walang gustong tumabi. If I ask you, if Jesus is in the same room, what would Jesus do? Kahit napakaganda ng building natin, pero wala naman tayong pag-ibig sa tao. That's not gonna prove that you're a disciple of God. Naintindihan? So we need to understand the Word of God so that we can know Him. Know His heart, not just information. Sabi, know that the Lord, He is God. We need to read the Word with an attitude, Lord, I want to know You. I want to understand what You say. Kasi nga kapatid, sabi, we are called to be with Him. We are called to be in Him. Worship is anchored on the truth and God is willing to reach out to us. Si Lord na nga ang umabot sa atin eh. Ibinigay na nga niya yung salita niya. Ang gagawin mo na lang, babasahin. Gaano tayo katamad? Sabi nga, the sheep knows His voice. Alam niyo ba yung mga sheep, nakikinig sila para malaman kung ano yung instruction ng shepherd nila. If we are not listening to the Word of God, si Jesus ba talaga shepherd natin? Kasi if not, anong sinusunod natin? Ano ang nagiging katotohanan natin? Anong nagiging pamantayan natin ng lahat ng pamumuhay natin? Because sabi, remember, worshipers who worship Him in spirit and truth. Kahit pa sabihin mo, ang ganda-ganda ng pagiging religious person mo, nagtatights ka, di ba? Parang yung mga pariseyo, nagtatights sila, kabisado nila ang Biblia, okay naman, sinabi naman yun sa Bible din, sa salita ng Panginoon, di ba? Pero mga judgmental sila, hipokrito. Nakala nila wala silang karumihan. So tayo kung may ganun pala, judgment, ayong katabi to, ayoko talaga, Lord, ayoko, kunin mo na siya, kung magra-rapture ka, Lord, gayon na. Ayoko talagang katabi to. Kung may ganun tayo, tas gusto natin, Lord, I wanna hear, ganun. Kapatid, that's not worship. I'm sad to say, God is not pleased. So we have to know the truth. What is the heart of God? We have to know who our God is. At sabi dito, sa Psalms 100 verse 3, we are His people, we are the sheep of His pasture. Hindi ikaw ang shepherd, ikaw ay tagasunod lamang. Obey no matter what the cost, like Abraham. When God said something, Abraham did it. Kahit ang kapalit, yung anak niya. True worship is tied in our obedience. Mark 7 verses 6 to 8, he replied, Isaiah was right. He prophesied, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain, for their teachings are merely human rules. We follow the rules, but we forget the heart of God. So know the heart of God. When you see God, you follow God. When you hear God, you listen to God. Amen? The last thing. True worship is an expression of a thankful life. Psalms 100 verses 4 to 5. Sinabi dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with what? Humihina Pakigising yung katabi nyo. Gising. Sabi, enter His gates. Kapatid, kahit pumunta ka dun sa condo namin, pag sinabi ko, dito ang address namin, punta kayo. Kung hindi ko kayo inimbitahan, hindi kayo papasukin doon. Only those who are invited can enter. So imagine what kind of grace God has given us
for us to be invited. The Creator of heaven and earth saying, come, enter into my temple, enter into my house, enter into my presence. Kapatid, dun pa lang sa enter part, yung invitation na yun, bless ka na nun eh. Sa lahat ng kakulangan natin sa Panginoon, di naman tayo karapat-dapat sa Kanya. Kaya nga sabi sa kanta, I'm still here because of the grace of God. Hindi dahil perfect ako. God is not looking perfect, people. God is looking for a true worshiper. And when God says, enter in, that's already a privilege on your part. Kaya pag na-invite kayo, uy, may Bible study. Uy, may prayer rally, may prayer meeting. Uy, may worship night. Those are the opportunities where you can encounter God. Bless ka na nun. Mas magtaka ka kapag wala nang nag-i-invite sa'yo. Ibig sabihin, sumuko na rin si Lord sa'yo. Katigasan ng ulo mo. Ang tigas ng puso mo eh. Ilang beses ka na pinipray over ng pastor mo. Nagpalit na nga ng pastor, pinipray over ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbago. Alam niyo ang nangyari sa Biblia, sa mga matitigas ang tao, na pinalipas nila ang grasya ng Panginoon, nalunod sila sa dagat. Alam niyo yung time ni Moses, nang tumawid sila, saang Sion? Sige, para magising kayo. Oh, Boracay, be. Wala pang Pilipinas doon. Wala pang Pilipinas. Social naman ni Lord. Gusto niya white sand. Di ba? Sa bagay, Lord siya eh. Dapat premium. Pero di ba, nung tumawid sila sa karagatan, nagbago yung puso ng parao na paligtasin sila. So anong nangyari? Wala nang chance. Nalunod sila. Kapatid, mabuti ang Diyos. Pero hanggat may grace period si Lord sa'yo, wag mo nang palampasin. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makabalik at makita siyang muli at maranasan siyang muli at makarinig ng salita niya at maipanalangin ka at maitama ka, wag mo nang Kasi kapatid, ako hindi kita kayang iligtas. Kung si Lord sumuko sa'yo, kahit na anong ipagpipray ko sa'yo, kapatid, wala na. Kung hindi ikaw mismo ang papasok sa presensya niya. Sabi, come and enter. Enter into the gates, yung gates templo, yung kunasa ng presence ng Panginoon with thanksgiving and His courts with praise. And give thanks to Him and bless His name. Every time that we have a chance, it's by the grace of God. We don't deserve it. It's just God is good. At sinabi sa verse 5, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, forever. And His faithfulness will reach to all generation. If He's faithful to Moses, and if He's faithful to Abraham, He is faithful to you and me today. Kahit Gen Z ka, kahit Gen Alpha ka, God is faithful to you. When God says, come and worship, He's calling everybody to worship. It's a public command. It's a public calling to come and worship the Lord. Give praise to His name. For what? For He is good. And there is always a reason to bless the name of God because God is always good. Kahit hindi maganda yung nangyayari sa'yo, ang sabi nga, God will cause everything to work together for your good. Minsan yung bitterness natin ang naghahadlang sa true worship, kapatid eh. Pag meron tayong mga hiniling sa Panginoon, tas hindi nang naganap, sinong wino-worship mo? Hindi naman si Lord eh, yung prayer. Kasi tumigil ka nung hindi nasagot yung prayer mo eh. Hindi nagbago yung buhay mo. Pero ang sabi, you worship to the Lord because He is good. And He's faithful in every season and in every generation. Hindi nagbabagong Panginoon kahit magbagong sitwasyon mo. Kaya dapat ang pagsamba natin sa Kanya hindi nagbabago. Ang pag-una natin sa Kanya sa buhay natin hindi nagbabago. Ang pagsuko natin sa Kanya sa pagiging Panginoon niya sa atin hindi dapat nagbabago. Ang pagsunod natin sa Santong Espiritu hindi dapat nagbabago.
Ang pagtayo natin sa katotohanan, hindi dapat nagbabago dahil lang yung crush mo, hindi naniniwala kay Lord, di ka na rin maniniwala kay Lord. Young people, kung may single pa rito, do not compromise. If the person doesn't know God, and he's not surrendered to God, and doesn't have faith in God, ikaw ang mawawala. Huwag mong pagpalit si Lord. Kaya nga sabi, dapat hindi tayo nagbabago sa pagsamba natin sa Kanya. For He is always good.